Okay, so guys, so nakaraan nag-ensayo tayo, kasama natin si Gab, and ngayon meron nag-yaya sa atin ng laro. So ngayon, tatry natin ipapa-apply natin kay Gab lahat ng in-ensayo natin. So hindi niya lalaroin ng 4 and 5 ngayon sa laro natin. Kahit maliliit kami, pagka-4 na lang si Uncle Joe or kaya si Rene, tapos 5 si Uncle Joe, para lang si Gab makapaglaro ng 2-3. So from the wing side, yun ang magiging role natin. Ngayon, after ng game, i-assess natin kung gaano pang kulang kay Gab. Pero syempre first time nilang nating makasama si Gab na maglalaro siya ng 2-3. So hindi pa natin alam kung anong kakalabasan. Pero meron tayong mga training na ginawa about sa mga ganito klaseng movement. So yun ang gusto ko makita. Ano na mangyayari pag nasa real game na siya. Though hindi ito 5 on 5, hindi ito 4 quarters, walang referee, biso-biso. Pero still, gusto ko makita na naglalaro siya ng 2-3 unti-unti. Kahit na maliliit yung team natin. And from there, mag-transition na talaga yung laro niya from 4 papunta sa 2 or 3. Pero for me, mas maganda kung ma-achieve niya yung 2. Kasi syempre, mas meron siyang height doon sa position na yun. And meron naman siya shooting. So, yan lahat yun improve natin. So, ngayon guys, yan ang titignan natin. So, after the game, i-assess natin kung nagawa ba ni Gab or hindi. Ngayon, kung hindi naman, walang problema dahil dalawang beses pa naman tayo nag-ensayo. Let's be patient with the process. And, yun, tara, punta na tayo ng court. Guys, ang ganda ng sapatos natin, bigay ito ni Kuya Joey sa Dubai. Yung nagtatato, sabi sa'yo Kuya Joey. Sana all binibigyan. Shoutout nga pala sa Jeff Cypress Elite. Abangan niya yan sa mga liga sa Quezon City. Solid yan. Shoutout pala dun sa TikTok na na-order ko. Angas yung case na to. Tingnan natin. Gab. Isa nga dito, tingnan natin before maglaro para alam mo gagawin mo. Hindi, dyan ka. Gawin mo. Kahit anong yung ensayo natin. Alam niyo guys, shooter to eh. Potential talaga maging shooter si Gab eh. Ano height mo? 6'1"? 6'1", tapos kaya Joe, gagawin natin 2 to. Lagi sa laro 2 na to si Gab ko. Abangan nyo, 2031. Grabe naman yun. Hindi naman. 2024. Hindi lang natin alam anong buwan, pero ang mindset natin, sabi ko, Gab, commit ka. At least 6 months, yung 6 months na yun, syempre may improvement, malaki na yun. Pero at least 1 year, syempre. So, titignan natin how committed is. Lalo sa mga panahon na syempre, hindi naman laging, kumbaga, smooth ang kahit naman sino sa atin, di ba? So, alam nyo na ibig sabihin, outside of basketball, syempre may mga problema ngayon. Tingnan natin yung commitment kasi syempre, hindi naman natin, alam mo yun, on the way to success, hindi natin pwedeng sabihin na kasi ganito, kasi ganyan. So, yun, makikita natin yung kay Gab. Pero as of now, maganda pinapakita ni Gab na performance. Not in terms of training, pero in terms of commitment. Excited ako dun. Abangan nyo. Ano ko ngayon? 5. 5. Ikaw, 4. Ano pa ba? Wala naman bago doon eh. Laging dito ako. Pero nakita ko yung nakita ko naman yung kahit pa paano try mo, nagkagawa mo naman siya, meron ka namang footwork na bababa mo yung bola. So meron eh. Gusto ko lang i-game mo yun kasi pagdating natin sa ensayo, lahat na nakikita kong kulang ka sa aggressiveness sa part na to, sa part na yun, lahat yun ilalagay natin sa ensayo. Okay? Ready ka mindset? Okay? Sorry. Okay? Sabi ka ba? Okay, pero maganda naman yung ano. Okay, wala lang hangin. Oh my God.
May konting kulang sa aggressiveness si Gab pero kasi galing lang siya biyahe simula Quezon City. So, consider natin yung pero susunod syempre hindi natin babybihin yung mga ganong klaseng pagkakataon. Pero kita nyo naman, nakakahang time siya, kaya magdala ng bola. So what more after 3, 4, 5 months ng pukpok sa ensayo ng footwork, ball handling, plus shooting, plus yung mga fadeaway na ginagawa natin, mas makikita tayo improvement. 2 sessions pa lang yung naladaanan niya. So we're just trying na ilagay yun sa game. Hindi pa ganun ka-competitive na game pero doon naman lahat nag-umpisa eh. Start slow, start small, and then from there, saka natin yung papalaguin. So sa case ni Gab, start ano siya, slow. Yung mga ganitong klase laro muna, apply niya muna hanggang sa ma-apply niya sa mas maging mga competitive na mga laro. Hanggang doon sa malalaking 4-quarter game na talaga mabibigat na. Medyo malayo pa yun. Nandito pa lang tayo sa umpisa ng proseso. Every bata eh. Meron na eh. Kailangan pukpukin ko talaga sa ensayo eh. Pero yung galaw, alam mo yun, pag na-develop niya, meron na siyang height eh. Hindi rin naman awkward tignan. Ako, excited ako. Pero matagal na proseso to guys. Samahan nyo kami sa proseso na gagawin namin with Gab. Marami pa siya kailangan improve pero makikita mo na yung possibilities kapag naging consistent siya sa ensayo. Hi, Fino! Ano ako? What are you doing? Download all. Nagpi-play ka ng ano yan? God. Code. Kiss mo ako, Code. I love you so much forever, promise! Okay, so guys, kagabi naglaro tayo at naglaro na nga ng 2 at 3 sa position si Gab dahil mostly yun na ibibigay natin sa kanya kahit na maliit yung lineup natin para at least this is for his personal development dahil yun ang ine-ensayo natin ngayon. So, dalawa yung bagay na pwede mo maisip dyan. One is, syempre, mostly naman hindi nawawala positive and negative side. Negative side, pwede yung sabihin na, Coach, wala naman talagang talent si Gab pagdating sa paglaro ng 2 or 3 or masyado siya mabagal, hindi siya athletic, wala siyang ball handling, or ang pwede nyo mapansin naman is the positive side which is, uy, kahit papano na-apply niya na, nakaka-drive na siya, meron siyang balance. So, 2 things na pwede nyo mapansin. Pero ako, napansin ko doon is the potential. Just to tell you guys, 2 beses pa lang kami nag-ensayo and that is his first time na maglaro ng 2-3 sa team natin and mostly talaga nilalaroan niya mga 4 kahit sa mga ligan labas. So, hindi na rin talaga niya na madalas nagagawa yung ganong klaseng playing style. So, para magawa niya yun, syempre it will require time, sacrifice effort sa ensayo, consistency, hindi lang sa pagte-training, kundi sa paglalaro. And every time he plays, yung aggressiveness niya, which is isa yun sa mga sinita ko kagabi. Dahil, syempre, you have to be really aggressive. Nasanay siya pagka-rebound niya, bibigay niya sa point guard, tapos pagkabigay sa point guard, naglalakad siya pababa. In this case, kailangan pag-rebound niya, it's either siya yung magbaba ng bola or ipasa niya or bumaba siya kasabay nung nagbababa ng bola. So, marami siyang kailangan i-correct. But, in span of 1 year, if we will be consistent, if he can commit to this one, after 1 year, dun mo mapapansin kung ano talaga may improve ni Gab. And yun yung fino-focusan ko ngayon. So, ganito ngayon si Gab, kasama natin. Gab? Hello po. Ay, what's up? Kamusta? Medyo pagod po eh. Kamusta yung laro natin kagabi? Anong masasabi mo doon? Anong na-feel mo? Kasi, syempre, hindi ka naman, simula nakasama ka namin, 4 and 5 yung nilalaroan mo, Gab, di ba? So, ngayon, binibigyan kita ng opportunity na laruin yung pangarap mong posisyon, which is, anong pangarap mong posisyon? 3 at saka 2. May shooting si Gab. Ako naniniwala ako, may shooting ka. At potential maging sobrang shooter, depende sa ensayo na ilalagay. Paglaro na naman ng 3, yung slashing niya, siyempre ball handling, footwork, natatrabahuin pa namin araw-araw. Depende na lang talaga sa commitment ni Gab yun. Pero Gab, anong na-feel mo simula nag-ensayo tayo sa side ng kumpiyansa? Sa
kumpiyansa naman po, feel ko yun, syempre bibigay niyo po eh. Kumbaga, pag nag-dress, sobrang nakakapagod lang ganun, sobrang naninibago po kasi talagang buong laro ko, pati sa amin, 4-5 talaga eh, sanay na ako sa mga posts eh. Kaya yung nalipat na ako sa 3-4, sobrang naninibago po. Pero masarap. Pero ano mas gusto mong posisyon na ma-develop mo talaga? Yung Like, okay ka na ba sa 4-5 talagang gusto mong maging 2-3? 2-3 po talaga, na-enjoy ko na rin po. Lalo na sa height ni Gab na 6'1", hindi naman talaga yan uubra sa mga 4-5, not unless kung inter-barangay lang naman yung mga level. Pero syempre kung aangat sa mataas na level, 6'1" is nasa mga 2 talaga yung laruan yan, 2-3. So, yun Gab, matindingin sa'yo yun. Pero, at least nakapag-umpisa na tayo. And Gab, I'm excited na makita ng mga viewers natin yung magiging resulta ng hard work mo. So, syempre, alam niyo yun, this is the kind of story na isang player na hindi naman sikat, kilala, hindi naman yung tipong inaabangan ng mga tao. This is the kind of story, which is Gab's story, na kung saan makita natin from scratch or from bottom, unti-unti yung improvement mapapansin nyo. But, of course, hindi yun mangyayari in 1 week, in 1 month, in 2 months. Gab, alam mo na kung gaano katagal yun. At yung patience mo dun sa proseso na yun. And syempre, if ma-achieve natin yun, I want this story to be an inspiration para dun sa mga players na hindi naman, alam mo yun, hindi naman talaga nabiyayaan ng sobrang taas na talent na kailangan dumaan sa hard work. That kind of story will be the same as story na meron si Gab, na idadaan natin sa proseso, idadaan natin sa hard work, idadaan natin sa sakripisyo, sa disiplina, sa, alam mo yun, sa everyday na getting better. Kahit konti, importante, meron na idadagdag. Ayun lang, nakasapatos siya ngayon, pupunta siya ngayon ng court. Yan. And wala na muna dapat syempre ibang isipin kundi ang iyong improvement. Yes, pero game ka? Game na game Gab? po, coach. Ha? Game na game. Game na game yan. Ulit to si Gab. Alright, so guys, sama na si Gab. Pupunta kami ngayon ng court dahil meron kaming laro. Again, itong laro na to, mapapanood nyo tomorrow. Pero itong laro na to, ito na yung mas medyo competitive na laro na. Pero at the same time, kahit na ganun, hindi natin isa-sacrifice yung improvement ni Gab just for the sake na kailangan namin na 5 or 4. Dito, ibibigay ko pa rin sa kanya yung 2-3 na posisyon. And syempre, shout out kay Uncle Joey dahil habang binibigay ko yung posisyon ni Gab na 2-3, si Uncle Joey kuma-4, tumi-5 para lang kay Gab. Ganon din si Coach Rene, ganon din, nagka-4-5 dahil ang goal talaga namin is Maging dress po ako. Thank you po. Lalo ko pong gagalingan pa. Magiging sa akin kayo nandito po. Sisipagan ko na. So sa mga naniniwala kay Gab, yan guys, sabay-sabay yung supportan, sabay-sabay niyong panoorin ang magiging proseso ni Gab. At I believe ito yung magiging magandang halimbawa o inspirasyon dahil hard work ang pagdadaanan ni Gab. And lahat naman tayo kaya nating ibigay yung hard work natin. Hindi tayo pare-pares ng talent, hindi tayo pare-pares ng galing. But when you talk about hard work, walang malas-malas dyan. And that is a kind of discipline na ipapakita namin sa inyo. Let's go, Gab! Let's go! Guys, Dayu is back! I repeat! Dayu is back!